Gusto ko nang makalabas dito. Hindi ganun kadali yun, anak. Wala ka talagang kwentang tao, Robert. I'll talk to the chief. I'll see what I can do. Hindi natin iuurong ang kaso. Hindi nakakaawa si Stella. Nakakatakot siya. Sigurado kung may pinaplano siya. Gusto ko silang sorpresahin. Yung hindi man lang nila nalalaman na nakaganti na pala ako sa kanila. Mahalaga, kapag piyansa ka na, malaya ka na. Gusto ko nang tapusin ang laban. Tatapusin ko ang buhay nilang lahat. Nakuha ko ang cellphone number ng guy number 2. At ang name niya, Isagani. Sisimulan ko nang sirain ang buhay ng Lynette na yan. I'm sorry, Isagani, pero hindi ako nag-text nito. Hindi kita hahayaang bumiyahe para lang pumunta dito. Isa pa, may boyfriend na ako. Nakuha ko na yung gusto ko. Excited na ako sa magiging reaksyon ni Noah. Tignan lang natin kung hindi pa sila mag-break pag nakita nito. Lynette. Noah, ang tagal mo. Take out na lang tuloy ako ng pizza. Nakipagkita sa akin si Yvette. And she showed me these pictures. Oh my God, it was Yvette. Siya ang nag-text kay Isagani na pumunta dito. Isagani was here. Someone texted him using my name. So you're saying Yvette set you up? Pero Lynette, sana naman tinawagan mo ako. Para nalaman ko bago pa sa akin pinakita ni Yvette yung pictures. Sorry, Noah. Tama ka. It's my responsibility as your girlfriend. Pero hindi ko sinasadya. Masyadong mabilis lang talaga yung mga pangyayari. Thank you for explaining, Lynette. Pero you don't have to worry. Naniniwala ako sa'yo. Mas kilala kita kaysa sa kapatid mo. Hindi ko pala talaga siya kilala. Why would she do this? Kailangan kong malaman kung bakit galit siya sa akin. Hindi ko na mapapalampas to. For sure by now, nakarating na sa inyo yung balita na nakalaya na si Stella. Ang inaalala ko ay ang kaligtasan niyo at ng Villa. Nakita niyo na kung anong mga pwede niyang gawin. Wala na siyang kinikilala. Lahat tinatalo niya. Nagpadagdag na ako ng security dito sa villa. Kinausap ko na rin ng barangay sa San Isidro, anak. Babantay-bantayan nila yung bahay niyo. Salamat, Dad. Gusto ko maging responsable kayo sa isa't isa. Kapag aalis kayo, magsabi kayo sa amin. Mag-iingat kayo dahil kilala niyo naman si Stella. Siguradong gaganti yun. Ni Noah pag di siya naniwala. For sure, pag uwi nila na dito, broken-hearted na siya. At alam mo ba, magiging single bachelor na ulit si Papa Noah. At magiging akin na siya. I'm sorry to disappoint you, ate. Pero hindi umobrang evil plan mo. Kami pa rin ni Noah. Oh yeah, speaking of the wicked sister. Nandito na yung bruha. I'll call you later, ha? Ate, can you stop mocking me? Pwede ba? Tantanan mo ng pambubuli mo sa akin. Huh? Ayoko nga. At ayokong tinatawag mo kong ate. Pwede ba? Huwag mo nga akong pagsaghan ng pinto. Magkapatid tayo. Dapat magkasundo tayo. Epal ka talaga no? Lynette, huwag mo nga ipagduldulan na magkapatid tayo. Kasi nga hindi ko tanggap. Hindi ka parte ng pamilyang to. Yvette! Tumigil ka na, ha? Hindi tama to, Papa.
Bakit tayo natatakot kay Stella? Ang dami-dami natin dito sa villa. Mag-isa lang siya. Dahil desperada na siya. Dahil hindi na siya natatakot mamatay para lang makapaghiganti. Isa lang ang masaktan niya sa atin. Para sa kanya, nagtagumpay na siya. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaang may masaktan ulit si Stella sa pamilya natin. Sinabi ko na sa'yo, tantanan mo na yung kapatid mo. Wala naman siyang ginagawa sa'yo eh. Mommy, pinapalabas ko lang ang baho niya. Kunwari sweet. Pero may tinatagong sungay. Ako pa ang may sungay? Eh, ikaw nga itong gumawa ng plano para i-set up kami ni Noah, tapos ngayon ako pa ang masama? Yvette, ginawa mo yun? Yes. Yes, Mommy, I did that. Kasi, Lynette, alam ko na niloloko mo lang si Noah. At tumigil ka na, Yvette, okay? Wala kang pakialam sa issue nila. Fine! Fine, Mommy, ako na masama. Ako na pasaway. Obvious naman eh. Mas papaboran mo ng anak mo. Huwag mo nga sinisigawan si Mommy. She is my mommy, Lynette. Anak niya ako. Eh, ikaw. Shut up, Yvette. You shut up. Ano? Mas papaboran niya yung sambin na yun, ha? Mami, para matapos na to, magkalino mo lang tayo. Mami, mamili ka sa amin. Sino mas papaboran mo? Ako na anak mo? O si Lynette? Pumapanig lang ako sa tama, Yvette. At mali ang ginagawa mo. Lolo, hindi na po ako magpapaalam kay Daddy. Kailangan ko po Patrice? kasi Lolo, sige po, I have to go. Makita na lang po tayo sa labas ng Villa Cantana. Patrice, Oh, ba't may dala kang bag? Saan ka pupunta? kay Lolo Alfonso, doon muna ako magsistay. Mas matatahimik kasi ako kung wala ako dito. Alam ba ito ni Dad? Oo, nagpaalam ako. Naiintindihan niya ako. At saka isa pa, hindi ako natatakot kay Mommy. Hindi niya ako sasaktan. Alam mo, hindi ako natutuwa sa desisyon mo, pero kung yan ang gusto mo at makakabuti sa'yo, sige, suportahan na lang kita. Salamat. You have been a good brother to me. At saka magkikita pa naman tayo, di ba, Patrice? Siyempre, gusto kong mapalapit sa kapatid ko. Oo naman. Sige, kailangan ko nang umalis eh. Mag-iingat ka. Oo, ikaw rin, ha? Lolo? Where are we? Patrice, it's better for you not to know kung nasaan tayo. Ho? Eh, ano pong ginagawa natin dito? Para makita ako. I'm so happy to see you. Ako din, Mami. Akala ko hindi mo natutuparin yung promise mo sa akin eh. Of course not. I will never leave you again. See?
I'm a free woman now. At nakalaya ako without the help of your daddy and your lolo. But they're all looking for you, Mommy. Mommy, lumayo na tayo, please. Let's just live together with Lolo. Yung malayo sa mga Quintana. No. Hindi pa tayo pwedeng umalis. I still have an unfinished business sa mga Quintana. Okay. Ditas, pabilisan dyan sa mga sahog. Parating na yung mga pulis na magbabantay sa Villa Quintana. Eh, bili ni Don Manolo, dapat pakainin daw ng maayos. Hindi ba masyado naman tayong OA dito sa mga pinagagagawa natin to? Tignan mo nga, oh, para lulusubin ng hapon tong Villa Quintana. Dami-daming pinapaluto, Eh, grabe. mas mabuti na yung nag-iingat kaysa naman tumangalang at hintayin na dumating yung kalaban. Ay nako, ewan ko sa inyo, bahala kayo. Ako, pakiramdam ko, hindi pa babalik yan si Ma'am Stella dito. Ewan ko sa iyo, pwede ba? Lumabas ka naman doon sa may gate kasi umorder ako ng baboy kay Elena. Pakikuha naman. Aba, maabuso ka na sa utos. Oo, kaya nga ako sabi, please, pakikuha yung baboy, yung meat. Maingay. Okay. Hello, Ma'am Stella? Hello, Ditas. Namiss mo ba ako? Ma'am, ayoko po kayo makausap. Bakit? Kakampi ka na rin ba nila? Kaya ba kinakaaway mo na ako ngayon? Ditas, alam kong naririnig mo ko at bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ibig sabihin, mabubuhay ka pa. Basta sundin mo lang ang ipagagawa ko sa'yo. I hate you, Mommy. I hate you, Lynette! Ate, bakit mo ba ako pinagtutulakan? Bakit ba hindi mo ko matanggap bilang kapatid? Kasi nga ayoko! Ayaw kitang maging kapatid! Hindi mo ba naiintindihan yon? Anak, pasensya ka na ha. Pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Tarsing, Oh, Ditas, ba't dyan ka dumaan? Nagulat naman ako sa'yo. oh, ito na yung baboy mo. Thank you. Tarsing, sige na. Ako nang bahala dito, ako na magtatapos na. Sigurado ka, Ditas. Kaya ko pa naman. Hindi na, sige na, baka may iba ka pang gagawin eh. Ako na, kayang-kaya ko na to. Ang bait naman. Hindi ako sanay. Nako, ang dami pang daldal. Sige na, baka magbago pa isip ko. Oo, sige. Super. Yung baboy mo. Super. Ay, oo nga pala. Ilalagay ko sa rep. Sige na, bilis na, bilis na. Oo na! Magaling, Ditas. At ang dahil dyan, ligtas ka na. Lumabas ka na, hintayin mo na lang ako. Eh, Ma'am Stella, ano po ba talagang gagawin nung kinakabahan ako eh? Huwag ka nang magtanong.
O baka naman gusto mo madamay ka pa? Sige na. Sige po. Get out of here. Umalis ka dito at puntahan mo yung anak na kinampihan mo. Anak, please understand naman. Ikaw naman kasi yung may kasalanan eh. Lagi mo na lang binubuli si Lynette. Ginawa ko lang naman yung tama. No, Mommy! Of course not! Ang tama ay ang kampihan mo ko. Dahil ako yung anak mo. Ako ang totoong anak mo. Pero anong ginawa mo? Si Lynette ang kinampihan mo. Kaya ikaw yung mali. Do you know how I feel right now, ha? Pakiramdam ko, tinapon mo ako. At ang pinalit mo sa akin, yung peking Lynette na yan. Pero ano bang magagawa ko? Sanay ka naman na binabaliwala ako, di ba? Dapat wala na akong pakiramdam. Dapat wala na akong pakialam eh. Pero Mami, hindi ako papayag na maisahan ako ng Lynette na yan. Siya ang magbabayad sa pagkampi mo sa kanya. Yvette. Mami, I will do everything para mawala siya dito. Baka sakaling pag wala na siya, tumigil na yung pagkamukhang pera mo. Now get out. I said get out! Titas! Ma'am! Ma'am! Titas! Ano? Tara na! Tara na! Teka! Si Tarsin po, paano? Kawawa naman yun. Eh, ma'am, hindi na makakatakbo yun eh. Sige, balikan mo. Ikaw hindi na kitang liligtas. Tara! Ma, dito tayo. Sali pa. Tayo. Oh, ito pa. Sige lang. Ngayon lang naman yan. O, Mangandoy! Felix, butay na buta kita. Tagay ka muna, oh. Relax lang, Mangandoy. Huwag na muna. May dapat kayong malaman. Nakalabas na daw si Estela sa kulungan. Stella? Uy! Teka, Felix! Felix, sandali! Saan ka pupunta? Pupunta akong Villa. Para? Anong gagawin mo? Pupunta ako sa Isagani ron. Delikado lagay niya. Pupunta si Stella ron. Gaganti yun. Andoy! Teka, Felix! 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 Dad? Dad? Anak, bakit? Dad, bakit ang lakas na kami ng gasolina? Oo nga, no? Isagani gisingin mo lolo mo. Pati si Tito Chito, dali. Lolo! Tito Chito! Amoy gas. May nakaiwan yatang bukas ang kalan. Ano yun? Ano yung nangamoy? Bakit parang nabigas? Nangamoy nga eh. Sa kusina yata yun, ah.
Saan yun? Ayan, oh. Ayan, dito! Ano yun? Ivon! Ivon! Natalo ko rin ang mga Quintana. Sito! Sito! Ilabas mo na sila. Ako na titingin. Jason, sige na! Dito na! Sasama ako sa inyo! Isaganin din ni Kabiyakin! Isaganin! Tara na tayo! Jason! Tawagan ng bombero! Isaganin! Tara na! Ma'am, nasusunog na po yung villa. Eh, di better. Yun naman talaga ang gusto ko eh. Ang lamunin sila ng apoy. It's what they get for messing with the devil. Me. Eh, ma'am, alika na. Alis na po tayo, ha? Alis na tayo. Ano? Anong tayo? Ako lang ang aalis, hindi ka kasama. Oo, di ako po mapapagbintangan, ma'am. Kaya sasama po ako sa inyo. Ano ka ba? Kapag umalis tayong dalawa, mas lalo tayong pagbibintangan. Kaya ikaw, dito ka, maiwan ka. Ikaw ang magsisilbing mga mata ko. Diyan sa mga Quintanang yan. Ikaw ang magsasabi sa akin na unti-unti na silang gumagapang sa mga pahirap ko. Naintindihan mo? Pare, tama ba yung nakikita ko? Nasusunog ang Villa Quintana. Si Sagani! Teka, Felix! Kailangan puntahanan ako! Tulong! Mga kababayan! Nasusunog ang Villa Quintana! Dad! Dad! Umalis na tayo dito! Wala na tayong magagawa! Hindi na, sige na. Kaya ko to, anak. Doon ka na sa Hindi lolo kita mo. iiwan, Dad! Doon ka na sa lolo mo, anak. Hindi kita iiwan! Umalis tayo! Masyado na maapoy dito, Dad! Subukan ko. Delikado na! Umalis na tayo! Sige na, anak. Iwan na ako dito. Dad, hindi kita iiwan! Dad, umalis na tayo! Sige na. Anak, kaya na ako dito. Kaya ko na to. Tingnan mo yung si Felix. Mas pinili pa ang kabet. Hindi ko na alam kung anong ginawa kong pagkakamali dyan sa pagpapalaki sa batang yan. Mother, wala kang mali. Sabi nga nila, pag nahaluan ng bugok ang magandang itlog, mabubulok pa din, di ba? Tama, Balae. Si Jenny Sansalarin. Siya ang reyna ng kalandian dito. Tinalo niya lahat ng mga haliparot. Kasi naman yan si Lumeng. Pilar, ayaw ko mansisihin ang anak mo. Pero kung hindi sana siya umalis... Ay, alam ko. Balae, ako man naiinis sa kanya. Hayaan mo kapag nakita ko, pipingutin ko. At hihilabusan ko ng mura mula ulo hanggang paa. Ay! Tinan mo nga yan, tinan mo. Aling Pilar! Sirada! Luya Saglit tayo, lang! ano? Wait lang! Ay, ano ba yan? Di sa oras ng gabi. Nakakaloka ka. Ano ba yun? Asan si Aling Mila sa sayang, Pilar? Ando doon? Galo, oh. Aling Amelia, Aling Pilar, nasusunog po ang Villa Quintana. Kumilos kayo! Sige, buhusan yan! Dito ka lang. Huwag ka nang pumasok sa Tawagin loob. niyo yung ibang tauhan natin! Dalihan niyo! Huwag niyo hayaan maubos ang Villa! Teka lang, Dad. Si Patricia saan? Si Patricia sa loob ba? Dito ka lang. Kailangan natin puntahan! Dito ka lang. Hindi ko Patrice! napansin niya. Akala ko nandito sa labas Iba ka nasa loob pa si Patrice! Tumawag ka ng tulong! Dad, kailangan natin bumalik. Tumawag ka na bang bumbero? Tumawag na ako! O, ibang barangay na sana! Ba't kukunti ang tao dito? Dalihan niyo! Kumuha kayo ng tubig! Saan pa man may tubig dito? Nasa sigani! Dalihan niyo! Sige! Bilisan niyo! Nasa loob siya eh. Ba't di iniwan sa loob? Dito ka lang! Dito ka lang! Hindi naman naman akalain na lalakas yung apoy ng ganito eh. Saan? Dito ka lang. Jason, dito ka lang. Tulong-tulong kayo yan ba? Dad, dito ako ito. Robert! Dito. Sagani! Tay! Felix. Tay! Gusto ka na? Ha? Ayos ka lang? Okay lang po. Wala naman po nangyari.
Ayos ka lang. Ay, yung bumbero, yung bumbero. Papunta! Dito kayo! Dito! Ay, bahay, dali! Huwag mo na kasi yung primo! Ay, naku! Para sa'yo, bilis! Balong! Ito ka nagkakalaman! Nestor, itapak mo yung walang palde! Itato nyo kasi! Itato nyo na yung primo! Dalihan nyo! Ano ba? Salubungin na! Salubungin mo! Nestor, bilisan mo! Dito po! Lapit na tao! Dito po! Dali po ngayon! Naku! Sabihin ko yan! Walang sasaan! Pero, dalihan nyo po! Tulungan nyo! Pinahod na! Dalihan nyo! Sige, tayo! Ay, ma'am, kayo po pinagbibintangan nilang may kagagawa ng pagkakasunog ng Villa. Titas, sinong kausap mo? Si Stella ba kausap mo? Umamin ka, Titas. May kinalaman ba si Stella sa pagkasunog ng Villa? Halika pa rin, nandiyan ba si Lynette? Noah, hindi pa niya nasabi sa'yo? She visited Isagani. Sa sobrang worried niya kay Isagani, itsupera ka na. Ikaw ba nagpasunog ng Villa Quintana? Ano naman ang mapapala ko kapag ginawa ko yun? Pasang-pasa ko sa mukha mo ang guilt mo. Ikaw ang nagpasunog ng Villa. Ay, dumalaw ako para kumustahin kayo. Tapos ito yung makikita ko na inaapi kayo. Ay, kailangan nyo na umalis dito. Anak, hindi nga pwede. Hindi ako pwede umalis rito. Dahil ho ba kay Lynette? Oo, dahil kay Lynette. Dahil hindi ko pwedeng iwan ang anak ko rito. Anak ni Ama pa rin si Lynette. Sa Villa Quintana.